Ngayong aga mga utod, ari naman kita subong para magpamalandong ka mga pulong ka Ginoo nga bilin sa atod. Kagabay man nga ang Ginoo madayaw kag mahimaya sa aton kabuhi. Ang akin topic is about how to stand in the midst of struggles and challenges. Mga utod, ara ka bala sa mga times nga nabudlayan ka? O ara ka bala sa mga tinion nga problemado? Utod, may ara ako i-share sa imo nga pwede makabulig sa imo. Mga bagay nga akin na agyan kagin kabuhi. Dala na dayo ng testimony kag mensahe. Kabay pa nga mahimaya ang Ginoo sa aton kabuhi. Paano bala kita kastan sa tunga sang kabudlayan kag problema? Mga utod, ang pamangkot, sino bala kamo? Kilala nyo pa bala ang inyo kaugalingon? Oo, kamo si Amuni, kamo si Amuna. Pero pamangkot, sino gid bala kamo sa pananaawan sang Ginoo? We are the children of God. John 1:12. And as many as received him, to them he gave the right to become children of God. Kung isa ka kabata sang Ginoo, you should act as one. Parindugan ta nga bata ta sang Ginoo sa pulong, sa buhat kag sa panghunahuna. What do I mean by this? We should act as a child of God in words, in action, and in mind. This is my point. Paano ka bala makialas as bata sang Ginoo sa tunga sang kabudlayan? First, unahon ta sa pulong or English words. Ang mga ginahambal naton, is it pleasing to God? If we are truly the children of God, evil or wicked things shouldn't come out of our mouth. Colossians 3 verse 8. But now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Ephesians 4 verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, and that it may benefit those who listen. So, as bata sang Ginoo, so likawt mga cursing words sa chismis, binutig, kag reklamo. Remember Jesus did. Instead of complaining, he keeps on obeying God because that is always the right thing to do. So Philippians 2 verse 4 to 16. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. For personal experience, gintestingan ko ang both sides. Gintestingan ko nga magsabat according sa akin emotions. Kaya gintestingan ko man kung ano ang hambal sa Bible. Which do you think ang mas effective kag mas nami ang result? Sa akin experience, ang pagsabat ko according sa akin emotions, it feels good. But it doesn't make the situation any better. Instead, it makes every situation worse. Pero kang ginsunod ko ang hambal sa Bible nga keep my lips from evil, naghipos ako. Kag ang akong problems gindala ko sa prayer. Indeed, God's ways are always better. Second, ang ating actions. If we are children of God, we should act as one. Paano? Number 1 is for God's glory. Colossians 3 verse 17. Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Number 2, love. The Bible is all about love, right? So, we should love without expecting something in return. Amo ra guro ang isa ka tip ko sa inyo nga kung mag-love kita, we should not expect something in return. Okay, kung gin-expect kita sa something in return, we're just hurting ourselves because
always gid na yan, di na gid nila ma-met yung ating expectation kung taman niya kitaas. Kung taman, kung bigin expect kita ng something in return. Pero kung galove ikaw nga wala kita ginapangita nga balik, happy ikaw. At dira sa imo ang tawag nga happiness or joy kung wala kita ginapangayo nga something in return. Patas ka love ka parent sa bata. Siyempre, di ba, kung galove ang parent sa bata to, kung ang parent wala na pangita nga ibaydan ako ka bata ko, di na kita happiness nga bata natin, kita natin gagrow gaganami mas hatag nato nga na kailangan, di ba? Do dira sa atin ng happiness. Number 3, holiness. Romans 12 verse 1. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Nagiging baton ta si Jesus Christ, we should be holy. We should stand as a living sacrifice. So bali, di natin pagalitan natin ng self. Bali kung ginahalitan natin ng self, do bali, it is a sin. Number 4, mind your own business. And so, ko na, kalot your own arikis. Galatians 6 verse 4 to 5. Each one should test their own actions. When they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else, for each one should carry their own load. So don't problem the problem of others. If you can help them. And if not, pray for them. Do not envy, but work out your dreams. Set your goals, reach for your ambitions. Number 5, know whom to please. Do not please everyone, because we will always fail. Amo na ang problem kisa sa aton kay we tend to please everyone, which in fact nga ma-fail tagid, always tagid na yan ma-fail, because we're trying to please. So buo na ma-please mo na siya, pero sa next time biskan ni sala nakasala ma-fail kagid. But amo ni, always please the one. Don't please everyone, but please the one. Ang one nga capital letter O, one. Wali ang nag-iisa. So, kung always mo nga please ang Ginoo, everything follows. Next, don't get affected with what others tell about you. Yes, we should not get affected with what others tell about us, because kung apekto ka pirmi ka ma-stumble. Sometimes ma-compromise ka. Sa akong experience, una pagsulod ko sa PNP, biskan Christian ako, sometimes ma-compromise ang akin nga pagtuo, kay tangad nga apektado ako sa ginhambal sang mga upod ko. Kay iba ko no ako, kay paiba-iba ko no ako. Tapos do puro lang ko no ako, do balaan gid ko no ako, do laraw. Nga may mga ginhambal tanda nga makapekto sa imo. Dapat amo ni panindagan ta. Kay bata ta Ginoo, ibagin man kita sa ila. Panindagan ta nga amo diya kan ginaak, kay tungod nga kay bata ako kang Ginoo. Dapat ibagin man ako ya. But it doesn't mean nga maging ibagid kita. Bali may mga times nga okay nga magupod magsabay sila. Pero may mga times nga hindi kita pwede. Example, according sa work, okay na yan, go pod ka sila. Pero kung upod ka sila, pati sa ilang mga vices, iba na yan nga istorya. So ako na, kung gaobra of the night kami na co-workers ko sila. Pero kung once nga may mga vices na sanda, ako bis kami saraling mundo, ako ginapanindagan ko na lipay ko na ya, ga-worship ko sa Ginoo. Duro iba nga mga alternative. Luwas lang gid sa magupod sa ila. Bala na lang boring kabuhi ko. Ikaw lang pirmida isa, boring na, lagaw ka man daw, ano tabla ni mo na. Kung manan ko nga okay nang ginaobra nila, gupod ako sila. Pero kung manan ko ma-compromise ang pagtuo ko, gapalayo ako sa ila, kay siyempre madala ko nila most of the time madala gid ako. Example, inom kisa masubrahan gid dati. Abala one bat lang. Tapos pagkuri. Tanda yung na dumadawa na ginina mo.
pilion natin kung sinuhatan nga doon kung sinuhatan ni friends. Next, third, lastly, amo ni ang mind. Number 1, dapat sa pinsarta mga heavenly things. Colossians 3 verse 2. Set your minds on things that are above, not on the things on earth. Sometimes nawili na kita dyan sa kalibutan. Duwili na kita nga, subo nga ba? Baita na di ko na mano kay ay sindihan ako guro ka Ginoo kaya mo niya. Kaya unahan ko na ang akin nga unahan ko na akin nga business, unahan ko na ang akin nga obrahan, may mga lababa ko, mga pa ko, may mga project pa ko, may mga unahan ko na mautod. Tandaan ta nga dapat unahan tagid ang heavenly things. Mga utod, dapat iset natin ang minds natin sa heavenly things. For where ang Bible, for where your treasure is, there your heart will be also. So do not store up treasures on earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ibig sabihin, di kita mag-store natin nga treasures sa kalibutan. Bali, ma-store kita ka treasures natin sa heaven. Paano na? By doing heavenly works, thinking about these heavenly things. Next, know your priorities. Don't waste your time on things that don't matter. Yes, we should not waste our time sa mga bagay nga hindi mapuslan or don't matter. Example, games. Last week, nag-download ako kasang ka-app na do games mo na tana. Ang baka ko, pagtapos ko gamit kaya delete mo dayon. Pero nagsala ako, nalingaw ko yan. Basta nagabot ng time nga tag-alas 3, tag-alas 4 na ako katulog. Which affects me greatly. Kaya mapiktuhan na akan nga ubra, mapiktuhan na akan nga mga akan nga quiet time na kung saan may kadali ko nga mga games ko. Kay na-notice ko nga more kagalit ko na example gina-anxiety attack ka o na-depress ka or may mga problems ka more ka engage sa mga bagay nga doon di mapuslan. Kaya ito gasik ka mga small awards or small blang ma-reward blang di ba sa mga games ka magamay lang doon nag-win ka pero hindi gali na dapat ipalayo natin mga ang kagaling natin sa muna aking nabra ko ang bako pinaka-days di ko magampang hindi ko mag-cellphone hindi ko mag ka Facebook, YouTube or TikTok wala akong gid tingan ko gingano and akan nga akan nga life do back in normal amo to nag-okay na nag-back to normal na akan nga routine so amo na dapat don't waste natin sa time sa mga bagay nga don't matter. Next is choose God above all. In making decision, choose the things that God wants you to do. Kisa dirata sa mga times nga nag-undecided kita sa mga bagay, kung ano obrahan tanay kung hindi. Pero lang tawon natin kung ang obrahan natin na is it pleasing to God or not. But if the answer is yes, so obrahan ta na. Pero kung it's not pleasing sa Ginoo, di natin mas piliin natin tong mga bagay nga mas naka-pleasing sa Ginoo. Kay ang reward sa Ginoo iba mas iba ang happiness nga ihatag sa imo sang sunod mo kung ano ang makapamayo sa anak ka Ginoo. One time, di ba pag opening to kaman nga business, ang ko ay nako simba to Domingo kitanda ba ko sa kadamdamo nga days Domingo gid ka ma-open ba ko ti pero gin-choose ko nga magsimba before mag-opening so nagsimba ako pero tingala ko nga pakadto ko sa church pero do hindi ko ma-explain ang happiness nga adira sa akon do nga arang jud nga do bra ko sakto Naba ko ba si mga aking sa akin ng mga upod ko pero bahay sila da importante ko ano ang nakaginoo ko din ang Ginoo mas nalipay kaya salamat kita ako sa Ginoo that time kaya experience ko to kung ko that time this time gili pag once gilig napili mo Ginoo ang Ginoo magalipay sa imo
Next is, number 2 is seek wisdom. James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given. Paano? Yes. Number 1 is read the Bible daily. Don't skip reading the Bible. Study the Bible. Learn God's values. So, listen to godly counsel of the person that truly loves and cares for us. Psalms 1 verse 1, seek not counsel from the ungodly. Seek godly counsel from those seasoned saints who what walk with the Lord. Paano natin mabalaan kung ng godly or ungodly ang counsel ka sa nga person? Pati sa ako na mga person na nga kisada gina-convince ako kay isang kabagay bla nga do hindi bla sakto sa iyak ng anak ng Ginoo. Kamtayo sa balda kara ginagamit ang dakara mga verses, di ba hambal sa Bible amo ni? Dapat mamo ko man ni. Example ginagamit dara bala, aba, di ba hambal sa Bible nga maglakat kag magmuad. Oo, sakto na. But it doesn't mean birahan mo ya. Mga upod ko di. Aking nalantawan ko kung godly sila ti. In the first place, hindi sila godly. Siyempre, ang nagsugid mo sa akin nambal ka to, bata na 4 ng kabilog sa iba-ibang mga bahay. Pero hindi na sakto, di ba? Sa pananawan sa Ginoo. Bis ka nabutang sa Bible, pero ginagamit na sa sala nga pagi. Okay, magiging sa number 3. Trust God and His process. Be confident in God. Be patient. Be open-minded. Sarig lang sa Ginoo kung ano man ang ginagyan ta subong. Dapat intindihan ta man ang Ginoo kay may sitwasyon man nga wala niya ginahatag ang aton ginapangayo. May mga bagay nga ginakuha niya sa aton biskan anong paka-valuable ina. Okay? Pero dapat palpado na ng aton pag-intindi. Kay kung parents kita, kung kita naton nga fan ng bata ta sa mga gadgets, taga marasakit na sila sa sobrang gamit. Kung palangga nyo inyong bata, pabayaan nyo bala sila? Di ba hindi? Kung maayo sila sang isa ka bagay nga delikado para sa ila, ihatag bala ina. If we know nga that our child is capable of handling that, siyempre hindi, di ba? Kung ihatag ina nga bagay sa iya, probably mahalitan siya. Example B, ang bata B, 10 years old pa lang pero gapangayo na siya sang makamotor siya. Pero not in legal age pa siya. Ihatag bala natin siya ina sa iya. Wala to natin ng sakto nga time nga ihatag to sa iya kung legal na siya sa age. Kag capable na siya maka responsible na siya sa pag-handle sang having that vehicle. I have a story about fictional story naman. The story of a rooster who claims to be a duck. Okay, the story of the rooster who claims to be a duck. There was a rooster nga ga-claim nga pato siya. He walks like a duck. He talks like a duck. He thinks like a duck. Then one day, the real duck came. Gin-challenge sang pato ang sulog sa sang ka-battle. Kung masunod sang sulog ang pato, then they will believe na pato siya. Nagpagsugot si sulog. Una, naglakat si pato nga gakiwo-kiwo. Kag nasunod sang sulog. Pangadua, nagkwak-kwak ang pato. Siyempre, nasunod-sunod man sang sulog ang ginaobra sang pato. Lastly, ang pato nag-come up with a great idea. Malanggoy sa kuno sa suba. Then ang sulog nagsunod man, pero naglugdang siya sa tubig. Teka pagkaapa siya, kagamay lang sa malunod. Na nagbutwa siya. And then nagpakamanok na siya tuod. The lesson in this story is di kita dapat mag-pretend to be someone else because dangerous ina. Ang last ko nga pamangkot sa aton mga utod. Are we pretending to be children of God? Or are we really children of God? If yes, stand as a child of God. To God be the glory.